Drive. Drive. Sige, bitaw sa preno. Bigla nga pa. Bitaw. Papak. Okay. Yung sa transmission. Hindi na, nakadrive lang. Sige. Okay. Isa pa. Isa pa. Sige. Okay, kabila naman. Transmission. Sige. Okay. Kapak. Okay. Sige. Kapak. Okay, sige. Kapak. Turns out ito ang problema. So ang nakita kong problema is yung kanyang mga engine mount support. Ayan o, may mga crack na. Ayan yung sa may transmission side. Ito yung sa may engine side. Mas maganda ito sa lahat, sa tatlo. Pero papalitan na rin natin kasi may side na rin ng mga crack. Ayan o. Ayan. So ito lalo ang malala. Yung sa may gitna. Ayan. Kaya ang lakas ng rattle niya. Tapos kapag nag-shift ng cambio yung automatic transmission, from first gear to second gear, ang lakas ng kaldag pag gumaganon, lumalagabag siya. So ito ang problema niya. Tapos papalitan na rin natin ng stabilizer bushing kasi malaki na rin siya. Ayan. Cause din ang symptoms na binibigay nito ay kapag kami mga maliliit na lubak, may mararamdaman kang rattle sounds. Rattle sound, ayan. So ito rin, papalitan na rin natin to. Ayan. Alright guys, ito. At backlash nga yung kanyang mga engine mount support. At pagka nakabit na natin yung mga support na yan, ay titingnan naman natin yung electrical. Kasi nga, may problema sa starting to. At may mga rat bite yung electrical wiring. Ayan, no? So medyo madago-dugo pang kalikutin ito. Pero ayun, nakabili na tayong pyesa. Ito po mga kapatid. Ayan. So bali ito yung sa may engine side. Ito naman yung nasa center, sa ilalim. Then ito naman yung sa may transmission side. So yan, nagpalit na tayo lahat. Isang baklasan na lang kasi para hindi sayang yung trabaho. At pag nakabit natin yan, yun nga, kailangan mag-test drive tayo. So let's go, kabit na natin. Alright mga kapatid, ito, nakakabit na natin lahat. Ito yung bagong engine mount. Kapo. Tapos sa may gitna din, saka doon sa may transmission side, nakabit natin bago na yon. Then tingnan natin kung may chip shock pa rin. At ayun, may gagawin pa tayo dito. May mga tagas na lang is, pero tingnan natin yung chip shock kasi pang ilalim yun, medyo mabigat na trabaho. Kaya inuna ko yun. Dito, ibabaw na lang. May nakita ako natulo dito sa tubo niya. Ayusin din natin yung mga kapatid. May tumutulo dito. So, kasi hindi masyado nagagamit ang Honda Civic na to. Ito may tagas din. Tapos yun nga sa starting. At ayusin din natin yung mga wiring nito. Ngayon, i-road test ko muna mga kapatid. Yun. Tara, road test tayo. Alright guys, nasa highway tayo ngayon ng pila at itetest drive natin to. Kasi kada shift ng cambio niya, may shift shock dati. So nakita nyo sa video natin, malakas yung kalog nung sa engine mounting, lalo na sa gitna. So ngayon ay napalitan na natin ng bago lahat sa may engine, sa may
transmission at saka yung sa may center, yung malapit sa may rack and pinion. So ngayon naman ay i-testingin natin kung may shift shock pa rin. So let's go. Tignan natin na. So far walang shift shock eh, hanggang kwarta. Alright guys, wala na yung kalampag, wala na rin yung shift shock. Sa kalampag, malamang yung sa stabilizer kasi sobrang laki na ng ano niya, ng clearance dahil masyadong ano na, UP na yung goma. Tapos sa shift shock naman, yung kanyang engine mounting. Maghangin tayo ng gulong. Paghangin na tayo ng gulong mga kapatid. Isa pa, isang balik pa. Sarap ihataw eh. Legend talaga to. Legend tong Honda Civic. Ang gandang ihataw. Ano pa siya, may gagawin pa tayo dito. Yung kanyang throttle, lilinisin natin. Kasi napansin ko kapag naka-idle lang, naka-neutral, nagpa-fluctuate yung RPM nya. So malamang sa malamang kailangan linisin siguro yung throttle niya tsaka yung servo niya. At ganoon din pag nag-aircon, bumababa taas yung RPM niya. So ngayon ay isang round pa. Ayun mga kapatid, sana nakatulong yung gantong video. Kapag kami naramdaman kayong shift shock, lalo sa mga sedan, kahit sa mga rear wheel drive, mga SUV, kapag may mga shift shock o medyo may kalampag sa ilalim, kadalasan yan ang problema yung kanyang stabilizer bushing. Tapos yung sa engine support, check ninyo, baka sira na yung goma. Tapos ang gagawin ko pa to, dito pala sa Honda Civic, kung mapapansin ninyo, ayan o, parang may multo. Parang may umaapak sa accelerator pedal, pero ayan, hindi ako nakaapak sa accelerator pedal, pero yung kanyang RPM nagpa-fluctuate. So gagawin pa natin yan. Tapos yung kanyang electrical system, kasi pakita ko sa inyo yung mga ngat-ngat ng daga. Eto, papansin nyo, taas nga ng minor eh. Nasa 1,500 RPM nya. Ayan o. Pansin nyo yung RPM, pakinggan ninyo, naglalaro siya. Unstable idle. Tapos ito, mga ngat-ngat ng daga. Ayan. Ayusin pa natin yan. Then ito, yung tagas. So abang-abang lang po sa susunod pa nating mga video. Sana nakatulong ang video na to. Don't forget po to subscribe at my YouTube channel mga kapatid. And share na rin para sa dagdag kaalaman sa mga baguhan sa sasakyan. Alright, thank you very much and God bless po.